Tahan sa mga kauyukan o mutugad sa mga hunahuna o katuyuan sa kasing-kasing. Kung sa pananaw sa Diyos, walay binuhat nga natago, hinunuwa ang tanang butang, binuksan o dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raon niya kitag. Husay. Akong hanyo ng tanan sa pagtindog, mag-aampo ka. Amahan na mo may Diyos, niningatak na sa kabuntagon. Kami magaduol ng sabdiya sa inyong balaan nga presensya, magapaubos diya sa inyong mga kabubuton o mga plano sa among mga kinabuhi, nga din inyong katuyuan, maulamang kami magkinabuhi, ubos sa inyong mga plano, magkinabuhi kami nga din maghahatag lamang og kahibalyaan nga kanimo. By this time, in the Father, kami magasimba kanimo, magatuon sa inyong pulong, but we cannot give glory to you, even the Father, kung ano lang kami sala sa among mga kinabuhi. Busa salamat sa inyong paglimpyo kanamo sa tanang kaugdawan, sa kami nagagamit sa 1 John 1:9, o kami himo nga angayan nga magkapangalagad nga kanino. Uban ni kami nining mubok na panahon sa pagtuon, o salamat sa teaching ministry of God the Holy Spirit. Pinatudya lamang tanan, pinayo lamang sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Okay, mangunin ko lang tanan. Well, nangyayon kita karon sa hindi na kita sa millennium. Na tapos na ito ang sa Bema Seat Judgment. Doon na pa yung mga pipila kang mga area na dapat na ito ikapon upang yes, pwede na kita ng diretso dito sa millennium. So kung kita nagtuon lamang sa dispensation, which is usa ka importanteng subject sa gitawag na ito theology, atong masabtan ang dagan sa panahon gikan pa sa Genesis na sa Book of Revelation nga kini siyang tanan adunay gitawag na ito sequence, no, sa panghitabo. Gani samtang isulat na itong timeline na nag-focus kita primero dito sa taas, kaya namin na yung ruta patulong sa kingdom, o naman na kita sa Bema Seat Judgment, and then naabot kita sa millennium, apan balikan na ito ang television, pagkakuman na ito sa pagkakuman ng millennium. Well, salamat kayo sa ato mga teachers, no? Akong kita focus din sila sa pagtudlo, si Pastor Junjong, Pastor Brindo, siya sa Prodigal Son, and then si Isong Binda, siya sa Christian New Life. Bago itong yung itutulog karoon na subject na Christian walk. Kung saan na ito na maglakaw kita na tinuod ng Kristohanon, hindi lang kay Kristohanon sa pangalan na wala kayo sa gawa, no?
ang Christian walk, sa walk na may kinabuhi ka, sumala sa gitawag na po, Kristohanon na protocol o pamagi. Now, there is a millennium, before natin i-take kining nagsitag sa dere, ang millennium, opening Christ Kingdom, ng isgutan sa last portion din na. So, the millennium, okay niya ang itawag na to, the future 1,000-year period, beginning with the establishment of Christ's earthly reign, and terminating with the last judgment and destruction of the present universe. So, ang millennium, nakita nato ka na siya, after good sa Bema-Seat judgment, si Jesus Christ unawag sa yuta. O kini yuta ang ihang pagkakanaugan. And then, pagkanawag niya sa yuta, mag-establish siya kingdom, nga din siya ang King of Kings. Itawag siya King of Kings. Pagkaharig na siya sa yuta, niya na, sulod sa kalibog katuig. Now, ayaw katingalan nga nung sulod sa kalibog katuig lang ang isgutan din. Tungkol kaya ang isgutan din sa kasaysayan sa tao, human history. Sa human history, mag-reign si Jesus Christ sulod sa kalibog katuig. After sa 1,000 years ng paghari ni Jesus Christ, magpalayo na niyang paghari, pero dili na sa kasaysayan sa tao, tungod kay kitang tanan, mubalik naman punta sa pagka-anghel. Mubalik sa pagka-anghel ko sa human ang kasaysayan sa tao, o mubalik na niyang unang plano, kaya ang plano din sa Diyos sa kinabuhi sa tao, mao nga ma-replace kita sa mga anghel nga nag-reveal batok sa Diyos. O busa, mubalik rin hapon ang iyahang original nga plan nga gitawag na to o katong unang kahikayan sa wala po mag-reveal ang pangulo sa anghel nga si Lucifer, o nagkakadala siya o 1/3 ng mga anghel sa kalangitan, mao katong ang hitabo hinoon, gibuhat niya ang tao. Tingala ikaw, anong naamanta? Naamta. Kaya ang kayuan ng anong atunay tao, to resolve the angelic conflict. Atunay manulan daw ang gubat. Atunay gubat. O kini ang gubat, at makita sa eternity past pati siya. Nga din ang mga fallen angels nagigbatok sa mga elite angels, mga angels na niya sa Diyos. So 2/3 against 1/3. 1/3 ang niya kang Lucifer, 2/3 ang niya sa Diyos. O karon, ginahukman naman sila, naitamog sa linawang kalayo, mo ka na nag-apilar si Satanas, si Lucifer. Nga naitamog siya sa linawang kalayo, nga binuhat man siya sa Diyos, o kang Diyos lugmaman. O tungod niya na, mo itong gibuhat ang tao. So, gibuhat siya dan ng siba, matingala ikaw, usay ang tao mo na nga, mo ito'y sinugdanan sa kasaysayan, no? Mo lang ito'y sinugdanan sa kasaysayan sa tao. Pero ang tinuod niya kasaysayan, sugod dito sa mga angels. Pero tungkol kaya doon yung mga anghel na nag-reveal din, busa ang nagkapaghitabo, gibuhat ang tao. To resolve the angelic conflict. Na so sa pamagi nga ma-resolve ang angelic conflict, ihukman silang itambong sa linaw ng kalayo. Now, ang mata ko sa katao, adun na siya evolution, sama sa anghel. Mupili din ang tao. Kung mupili siya, ngadto sa Diyos, nagpasabot, nag-witness siya, ngadto sa mga anghel nga nag-reveal di batok sa Diyos. Nga bisan man gani ang tao ang gibuhat, ubos o jutay ninyo ng mga anghel, nagpili sa Diyos, busa dili na ko sila itambong sa linaw ng kalayo. Sa samang pagi, kamo, kay supak man mo sa Diyos, ang ngayon mo itambong sa linaw ng kalayo. So ang tao di ay, mo'y witness o malabot ng mga adlaw, nga si Lucifer, kung lakip na ang 1/3 ng mga anghel sa kalangitan, ang ngayon itambong sila sa linaw ng kalayo. Kung lakip ang mga tao na din buto kang Kristo Jesus nga naginoong maniluwas,
maapil sila ng itambog sa linaw ng kalalim. Busa ang matag usa ka tao, matag desisyon sa usa ka tao, mipili siya sa Diyos, hindi wala siya mupili sa Diyos. Nag-witness siya kang Satanas nga mo si Lucifer nga ngayon niya itambog sa linaw ng kalalim. Kung busa, at the end of the atong kita din ha, at the end of the millennium, adunay gitawag inhag Operation Footstool. Kung patingala ikaw, time will come atong pagkatunan ng Operation Footstool, matag usa ka magtutuo, adunay usa ka demonyo nga iyang tabakan sa iyo. Kung sabot, kitang tanan, matag usa na to, adunay usa ka demonyo nga atong tabakan sa iyo. Millennium, no? So much scripture is devoted to stating the untold blessings of glory poured out upon earth through the beneficence of the Lord Jesus Christ in the kingdom. So, ato nakita din mo kini siya mga prophecy ni Daniel sa Daniel 7:27. Then the sovereignty, the dominion, and the greatness of all the kingdoms, ang all the kingdoms ang istutan din, igikan pa sa katong Nebuchadnezzar's kingdom, kang Asweros, kang Alexander, panulungan nila ni Nero, mo ito yung mga kingdom sa kalibutan, no? And then, Revive Roman Empire, apan adunay mabot mo sa ka-kingdom na mo kining gingharian ni Jesus Christ. So, ang iyang diskutan din and the greatness of all the kingdoms under the whole heaven will be given to the people of the saints of the highest one. His kingdom will be an everlasting kingdom. So, muna ning walay katapusan ng gingharian. And all the dominions will serve and obey Him. Now, unsa man ang mahitabo diri sa gitawag na millennial kingdom. Now, there is a millennial kingdom. There is a millennial kingdom. Ang unang magapahitabo din niya, doon ay tinuod kay kalinaw. Peace. The cessation of war through the unification of the kingdoms of the world under the reign of Christ. So wala na igubat. Ngunit panahon na. Ang mga nasod, by now, na nagatoong na kingdom na pero dili pa siya kingdom tungkol kay usa ka butang nga ako nakita ng padayon pang gubat. Sige ko yung ginubata yan, hindi ko kalimutan. When Christ will establish His kingdom, there will be peace. Sa tibok kalibutan nila siya, doon ay kalinaw sa tibok kalibutan. Together with the resultant economic prosperity. Dili lang adunay peace, adunay economic prosperity. Na bottom sa bot, ang ekonomiya sa tibok kalibutan, grabe ang paglamo. Kaya naman, ang mga nasod, di na kinahanglan mo budget para sa armas. Ang nasod, di na kinahanglan mo budget para sa fertilization sa yuta. Wala na yung mga calamities, wala na yung mga tragedies na magkapanghitabo under the administration of the Lord Jesus Christ. So, muli akong ginusulat din, no? Muli ang kalibutan, Jesus Christ will be our King of Kings and Lord of Lords. So, si Jesus Christ, yan ang panahon na sa iyang paghari, harian niya ang tibok nasod, pinagi sa iyang gahong, pinagi sa iyang kaalam. And then, aduna na tinuod ka kalinaw, bisan man sa kinabuhi sa tagsa-tagsa katao. By now, higpit ang kalinaw ng atong nangkon. In fact, sa imong kinabuhi, napakay mga pressure, napakay mga struggle, napakay mga demand sa imong kinabuhi nga mag-cause sa imong haong pressure. But during that time, aduna na tinuod ng kalinaw sa atong panguna. Ang katong kalinaw nga ma-experience nimo karon when you are spiritual, almost the same as that. Ang ma-experience nimo nga spirituality
panahon sa millennium. So, since nations need not devote vast proportions of the expenditure on munitions, no? Sa mga munitions, mga bala, mga equipment, panggira, wala na budget niya na. So, ang bahandi sa kalibutan, nakafocus na lang yun sa panginabuhi para sa mga tao na pisikal. Now, just remember ha, ang diskutan din dili kita. Dili kita ang diskutan dili ha, kita mahimo naman tang anghel. Sa panahon yun na marapture ka, kuhaon ka ni Jesus Christ, dalawang ta sa katulong langit, by that time, after sa Bema Seat Judgment, tanggal lang atong old signature. O mahimo tayo incorruptible body. So, ang diskutan din pagdumala ni Jesus Christ, katong tao nga nakasulod gikan sa 7 years, katong gikan diri, kami sulod diri, ang physical body. Mao silang naikalinaw, pero kita, kung naman ganyan sila kalinaw, kita pa nga spiritual na ta. Kita ang magdumala nila, how much more sa tuwa, no? Nga kita na ng panahon na kita na magdumala sa mga tao sa kalibutan. So, grabe na ang itawag na ito, prosperity sa kalibutan. So, sa Isaiah 2:4, and he will judge between the nations, and will render decisions for many peoples, and they will hammer their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks. Now, what niya kusabot, nganining panahon na, sa panahon sa millennium, just remember ha, gisulti na ko sa inyo na sa panahon sa millennium, na yung mga tao. Pero kini mga tauhan na mag-enjoy sila sa millennium tungkol kaninang panahon na wala na igubat. In fact, ipalag na sa Isaiah 12 verse 4, ngayon panahon na katong mga armas nila ng pangira, gubulo nila to, himuna nilang armas pangguna, pang-farming. Wala na igubat. No? And their spears into pruning hooks, kanilang mga pana. Himuon na gawin nila na pang-farming tool. No? So nation will not lift up sword against nations. Wala na igubak, and never again will they learn war. Dili pa nagkaroon nga ang tanang mga nasod gamay dikin. Gubak. So isang galing atong nasod, murag na ihadla. Ang China, ang Taiwan ay hadla. So grabe ang tao sa kalibutan. Wala kayo kalinaw. So, yun na ang dagan sa atong kalibutan karon. But time will come when Jesus Christ will reign as King of Kings. There will be peace. Sa Isaiah 9:4-7, Isaiah 9, masawag sa Isaiah 9. There is versikulo 4 ngadto sa city, kaingon kaniadto sa adlaw sa Midian, gibali mo ang yugo sa iyang palasanon o ang yayungan sa iyang abaga, ang sungkot sa iyang mandulupi. Kaya ang tibok hinagiban sa tao, nasangkap hinagiban dito sa kagubot, ug ang mga sapot nga gilimisan sa dugo, pagkasunugon nga kasugnod sa kalayo. Kaya alam ka nato, ang usa ka tao, ang usa ka bata ng tao, alam ka nato, ang usa ka anak ng lalaki, gihatag, mga ka na sa Jesus Christ, o ang kagamhanan, ikatungtong sa iyang abaga, o ang iyang ngalan pagkatawgon, kahibulungan, magtatambag, Diyos na makagagahong. Ang mabito lang, usa kini ka bersikulo na nagpamatuot na si Jesus Christ is God. Diyos na magkagagahong, amahan na walay katapusan, prinsipi sa paghigayat. Sa kauswagan sa iyang kagamhanan o sa paghigayat,
walay katapusan ibabaw sa trono ni David sa ibabaw sa iyang gingharian aron sa pagtuon niini o sa pagtuboy niini nga may hustisya o pagkamatarong sa kagkaroon isang hangkod sa walay katapusan ang kakugin ni Jehovah sa mga banon mo'y maghahimo niini. Okay, then sa Isaiah 11:6-9 nindot kay kini na pagka-istorya dali o sa nahitabo sa panahon sa milenyo 11:6-9 ug ang lubo mupuyo uban sa nating karnero. So di na magaway ang ultimo ang mga mananap, no? Wala na'y panag-away, no? Ug ang lubo mupuyo uban sa nating karnero. Now just remember, ang lubo ug ang karnero mao gini sila pinakahigpit nga kaaway. Kaya naman, ang karnero, morning kanunon sa mga lobo. Morning pinakadali nilang pagkaon ang karnero. Pero by that time, ang gisgutan, ug ang lobo mupuyo uban sa nating karnero, ug ang leopardo muhigda uban sa nating kanding, ug ang nating baka, ug ang nating leon, ug ang linaming nga mga mananap, manag-ipon sila, ug ang usa ka bata nga gamay, mo'y magamando kanila. Verse 7, ug ang baka ug ang uso managsibsib ug ang ilang mga nati manag-ipon sa paglubog, ug ang leon musibsib sa pumpay sama sa turong baka. So, even mga mananap niya na panahon na wala na panag-away sila during that time. So, grabe ang tawag na ito, kalinaw ng kapagkita po sa kalibutan. And in fact, kining sa verse 8, ang yung iskutan din and the nursing child will play by the hole of the cobra, and the wind child will put his hand on the viper's den. Ang mga bata, pwede naman tula-tula sa cobra na ng panahon na, no? By now, hindi pwede. Mabita nang muingon sila na ay nagtudlo bitaw ng kingdom na karon. Pasulayan doon sa gunit ng kubra, ipas na pahiton, no? But by that time, wala na. Ang leon, sa gunit-gunitan niyo ng buhok sa leon, may yun kakaunon. Wala na. Wala na yung kamangkas. Mawala na yung kamangkas sa mga wild na mga animals during that time. So, wala siya nagapang-hitabo, sukat-sukat, no? Gawas lang sa katong wala kong makasala siya lang sa iba, kaya yung nana na siya. Yung nana lang kahintang. Pero sa dahil nakasala na siya lang sa iba, ang tunglo nagpadayon gikan sa pagkasala ni Adan ug ni Eva hangtod sa atong panahon karon. So na ang tunglo. Kung mahuman ang tunglo, dito na si gitawag na ito panahon sa milenyum. And the work of righteousness will be peace, and the service of righteousness quietness and confidence forever. Then my people will live in a peaceful habitation, and in secure dwelling, and in undisturbed resting places. Wala na, wala yung disturbo, no? Dili pareha karon no sa di patakatulog kay ay magpatugtog og kusog kay nga medyo pila sa atong silingan. Di man ta mga high-end nga mga subdivision doon. So hindi kagabi magaling nga sa kuta di baya kuta ka bandlong di kita pa himo ang sadan magdumong na to sila. So by that time wala na yung mga distraction. By that time magkinabuhi na ka na totally na ang tinawag na kalinaw under the administration of the Lord Jesus Christ. So sa Isaiah 54:13, and all your sons will be taught the Lord, and the well-being of your sons will be great. And then Isaiah 55:12, for you will go out with joy, and be led forth with peace. The mountains and the hills will break forth into shouts of joy before you, and all the trees of the field will clap their hands. So, dili lang kay peace, ang tinuod nga kalipay, nana, kay karon sudo mo ko ng atong kalipay karon. Ang kalipay na ito karon nahaluan man sa mga material ng mga butang. So, kung sa ito yung mga naangkon, nagmalipayon kung ka, pero actually,
kana siya nga kalipay is just only itawag na itong tawanon. Time will come, ang genuine joy, ato na gid naman ko. Nani ko kay tinuod nga kalipay. So violence will not be heard again in your land, wala na, nor devastating or destruction within your borders, but you will call your walls salvation and your gates praise. Well, pagkanindot na ng panahon na. But, alam sa mga wala na kibalo niya, grabe ito akong yes, no? Grabe ito akong focus kung saan pagkabaton sa Kalinaw, sa Kalipay, sa palang mga utang nila hindi pang-English kinabuhi. But there will be a time na magkapagkita po ikinig sa diyang atong Ginoo magagalit na. Sa Isaiah 65:25, the wolf and the lamb shall graze together, and the lion shall eat straw like the ox, and thus shall be the serpent food. He shall do no evil or harm in all my holy mountains, says the Lord. Isaiah 66:12, for thus says the Lord, behold, I extend peace to her like a river, and the glory of the nations like an overflowing stream, and you shall be nourished, you shall be carried on the hip and fondled on the knees. And then Ezekiel 28:26, and they will live it securely, and they will build houses, plant vineyards, and live securely. When I execute judgment upon all who scorn them round about them, then they will know that I am the Lord their God. So, nindot na kaya nini panahon na. Nindot na ang pagpalagan sa kalimutan tungod kaya ang dumala mo na ang righteous nga Ginoo. Wala na yung corruption. Yan ang panahon na, wala na yung corruption. Di nagkapag-complain nga nga naman yung kalsada na putol man yung silinto, no? Ano na panahon na, di nagkapag-kaingon nga gikuha ang budget para sa mga senior citizen. Wala na. Huwag mo na uban, gikuhaan man, tungan man. By that time, wala na. Tungod kay ang nagkadumalas, kalibutan mo na ang atong matarong ng Diyos. And in fact, itawag ka na siya theocracy. Theocracy means reign by God. And I will make a covenant of peace with them and eliminate the harmful beasts from the land, so that they may live securely in the wilderness and sleep in the woods. Manay tinuod ng pagpahulay ang kanang mga tao niya na. Maubay po ng mga tao na ang paghaharian na. And Ezekiel 34:28, and they will no longer be a prey to the nations, and the base of the earth will not devour them, but they will live securely, and no one will make them afraid. Wala na yung kahadlok, wala na yung mga scammers, no? Wala na yung mga threat dito. So Isaiah 20:10, in that day I will also make a covenant for them with the beasts of the field, the birds of the sky, and the creeping things of the ground. And I will abolish the bow, the sword, and war from the land, and will make them lie down in safety. Sa Micah 4:3, and many nations will come and say, come and let us go up to the mountain of the Lord, and to the house of God of Jacob, that he may teach us about his ways, and that we may walk in his paths. For from Zion will go forth the law, even the word of the Lord from Jerusalem. Well, actually, nag-history kung ganitanan sa peace, no? Ang magpalit sa joy. Number 2 is joy. The fullness of joy will be a distinctive mark of the age. Ang katawan karon, frantic search for happiness, no? Frantic means gusto yun natin kalipay. Nagapangita pa kalipay. But during that time, dili na nimo pangitawan ng kalipay. Ang kalipay na sa una-una sa tagsa-tagsa ka mga tao. The fullness of joy will be a distinctive mark of the age. Sa Isaiah 9:3-4, thou shalt multiply the nation, thou shalt increase their gladness,
Ako'y increased din is nag-isip may tungod sa full joy, no? Katong tinuod yun yung kalipay nga maangkora na to. And they will be glad in the presence as with the gladness of harvest as men rejoice when they divide the spoil. Sa unang panahon, grabing kalipay ang mga tao, no, sa diyang makailog sila nasod, and then pag ilog sila nasod na sila makuha ng mga goods nila, lipay ka na sila ng ilang bahit-bahinon ng ilahang mga inilog. But by that time, dili pinagi sa inilog ang maangkon ng kalipay sa mga tao. Ang kalipay na maangkon nila tungkol sa perfect administration na pagdumala sa ato ang Ginoong Jesucristo. Isaiah 12:3-6, therefore you will joyously draw water from springs of salvation, and in that day you will say, give thanks to the Lord, call on His name, make known His deeds among the peoples, make them remember that His name is exalted. Praise the Lord in song, for He has done excellent things. Let this be known throughout the earth. Now just remember, nagpadulong ta din ha. Kita lang ang nag-enjoy niya ng panahon na kay sa panahon sa milenyo, kung nagbalipayon ang mga tao niya na kita ang ginapadumala sa Diyos sa mga tao during the millennium. Like for example, dito sa Davao City, dito sa may magdumalan din kay sa millennium, mag-exist pa ang Davao City. Mag-exist pa ang Pilipinas, ang Japan, ang Amerika. Napaman kay millennium pa man, no? And then, wala po ito nag-histot sa eternal state, ha? Kasi pagkahuman din sa millennium, muna nang itawag na ito eternal state. Wala'y katapusan na itawag na ito paghari ni Jesus Christ. Pero sa millennium parang daan, nag-enjoy na ta, how much more sa eternal state. Nadiin, ultimo mga tao sa millennium, makonvert na po sila as angels. During that time, ma-convert na po sila sa angels. Ang mga Hudiyo, yes, gisaaran sila sa yuta, but they are also converted as angels. In fact, ang diskutan sa Mark 12:23-25, niyan ang panahon na wala na pagninyo. Wala na lalaki o babae, no? Muwala ka kita sa pagkaangin by that time. Muna ka mga dalaga karon, ay lang po pagdali-dali, no? Tinandaan ng inyo kung talawang ang kamuhutong sa Diyos, pwede po mag-suffer karon, no? But during that time, wala na kami doon. Yes, makaila pa ta sa itong asawa dito, sa itong bana, makaila pa ta, but wala na siya dito. Wala yun ta. Cry aloud and shout for joy, O inhabitant of Zion, for great is your midst, is the Holy One of Israel. The whole earth is abreast, is quiet, they break forth into shouts of joy. Even the cypress trees rejoice over you, and the cedars of Lebanon. So, ang diskutan din sa mga mga kakahuyan, no? Mga kabatuan, no? Since you were laid low, no tree cutter comes up against us. Wala na yung mga laging-laging, yan ang punauna, no? Ultimo ang mga kahoy, hindi na papasipatan. He will swallow up death for all time, and the Lord God will wipe tears away from all faces. So, wala na yung mga luha gikan sa atong mga naong. Karon, pwede pa kang humila, pwede pa kang mag-agulo, pwede pa kang magtrabaho karon. Napatay mga pagsulay, napatay mga balatian, mga sakit, no? But during that time, wala na. And He will remove the reproach of His people from all the earth, for the Lord has spoken. And it will be said in that day, behold, this is our God, for whom we have waited, that we might save us, that He might save us. So this is the Lord for whom we have waited. Let us rejoice and be glad in His salvation. I do not know, sa tuwa, naghulang pong pagkita, no?
In the twinkling of an eye, sa pagbalik ni Jesus Christ, mapuratan rin kita. Paghangad na ito niya na, nanalay siya. And that's the beginning of complete happiness, complete joy sa niyang magkabalik na si Jesus Christ. Tungkol kay ang yuta, napasila 7 years tribulation, pero kita, pasaka naman ta. Pag tinatagay o ganti, and then pagkanawag ni Jesus Christ, nag-establish a kingdom. Subod sa 1,000 years, and then after that, eternal state. And then Isaiah 30:29, you will have songs as in the night when you keep the festival and gladness of heart. As when one marches to the sound of the flute to go to the mountains of the Lord, to the rock of Israel. Well, dito ta sa unahan kay magiging na tumahuman. Holiness, no? Just remember that ang sala gyud mo ibasyanan sa gitawag na to nganong na kay trouble. Nganong na kay nganong walay wa kay kalinaw sa imong kinabuhi. Aw kamo daw unaan ninyo nganong wala may kalinaw. Tungod sa sala. Sobrang pangandoy, struggle ka. Sobrang gitawag na to pag-protection sa kaugalingon, hindi ka gusto mag-ibiyayon, supok ka. So, sala ang poses nga di ng usa ka tao, walay kalipay, walay kalinaw. But by that time, sa pag-hari na ni Jesus Christ, adun na yung gitawag na ito, kinabuhi nga pagkabalaan. Holiness. The theocratic kingdom will be a holy kingdom. Ikaw ni siya, a holy kingdom, in which holiness is manifested through the king and the king's subject. The land will be holy, the city holy, the temple holy, and the subjects holy unto the Lord. So nahimong balaan ang tanan. So tungod sa gitawag na itong environment nga holiness, ang holiness mo ay nagdumala sa kalimutan, na kay tinawag nga kalipay, na kay tinawag nga kalinaw. So, sa itong panahon karon itong kinapasala, mo nag-struggle pa ka. In fact, ang calamities is just part of what we call that divine discipline. Ngayon na pa yung mga tragedies, na pa yung mga calamities sa itong panahon karon. Resulta ka na siya sa sala sa tao. Masabi nito nga, sa man siya, nature man siya. Yes, that's nature. But sometimes God will use nature just to judge and to discipline people. In fact, sudoma kung mura, sa tungan niya, nature ba ito nga kalayo ang ihang ipaulan sa Sodoma ug Gomora, ug nasunog na silang duha ka syudad, and until now devastated ang mga dapit. So ang Diyos na siya'y sovereignty to gitawag to judge, to discipline sa nasod ug bisan man sa mga tao sa kalibutan. But by this time, tungkol kay gidumala na sa pagkabalaan ng kalibutan, holiness, imagine that, no? Ang mga mayor nga ng panahon na, di na magunahon na o pangurakot pa sila na silang tanan nag-enjoy na sa prosperity sa kalibutan. Wala ka, ang inyong panginahanglan nanubra na. Imagine that, ang mga pagkaon, manupo ang mga tanom, mamunga ang mga tanom, mawalay fertilizers, walay insekto mamukawang sa mga tanong. So mag-enjoy ang mga tao sa kalibutan niya na sa grabing prosperity sa niya na panahon. Wala na bagyo, wala na earthquake, wala na mga volcanic eruption. Imagine that.
Wala na lang mga calamities na mga panghitabo niya ng panahon na. So, that's why wala na yung mga paghilak nito, no? Sa Isaiah 1:26-27, then I will restore your judges as at the first, and your counselors as at the beginning. After that, you will be called the city of righteousness, a faithful city. Fair na ang tanan, no? Patas ang tanan. 27, Zion will be redeemed with justice, and her repentant ones with righteousness. Bisan man ang mga Hudiyo niya ng panahon, ilahan ng ma-experience ang tinuod nga pagkabalaan. Sa Isaiah 4:3-4, and it will come about that he who is left in Zion and remains in Jerusalem will be called holy. By now, man yun, di man sila matuuhon ni Jesus Christ, but by that time, ang mga Hudiyo, mga pamilya sa Yuta, magkinabulit na sa pagkabalaan. Everyone who is recorded for life in Jerusalem. When the Lord has washed away the filth of the daughters of Zion, and pours the bloodshed of Jerusalem from her midst with the spirit of judgment and the spirit of warning. And on that day, the deaf shall hear words of a book, and out of their gloom and darkness, the eyes of the blind shall see. So what na bungod? Wala na ibutan niya na panahon na. Hindi pa na karoon, no? Tagpapatag paminaw, kasi di pa na ito maklaro ang sulti sa atong misis, no? Hindi pa na ito pangklaro ang sulti sa ato ang mga anak. Tagpapatag na, no? O sayang, bukos pa o ka ng friction, no? But by that time, wala na yung mga buta, wala na yung mga bumul, wala na yung mga kulang o tiil. By that time, no? Wala na yung nurse dito. wala na hospital. No? So, wala kay pasyente. So the afflicted also shall increase their gladness in the Lord, and the needy of mankind shall rejoice in the Holy One of Israel. The ruthless will come to an end, and the scorner will be finished. Indeed, all who are intent on doing evil will be cut off. Napagyan ko yung mga magunahuna o buwan o dautan, pero automatic sila madako. Tungkol kay omniscience ang naghahari sa kalibutan. Naibaro sa tanan. So, automatic mamatay, no? Mabito lang, napaghapoy mamatay ni Hana nga dili mag-enjoy sa 1,000 years. But sa bot, dili nila mag-consume ang 1,000 years. Ang ban, siguro napay 70, mamatay na 100. Kay physical body man sila. Dili man sila para sa tuwa nga spiritual na ta. So, ang physical body, pwede pa siya mag-una-una pagpagkasala, pero pag una-una pa lang niya pagpagkasala, madakta na siya. Cut off. Patay. So, dahil ka sa unahan, actually, ito lang di pick up ang mga portion sa sunod is glory, no? The kingdom will be a glorious kingdom in which the glory of God will find full manifestation. Sa Isaiah 24:23, then the moon will be abased and the sun ashamed, for the Lord of hosts will reign on Mount Zion and in Jerusalem, and his glory will be before his lovers. In Isaiah 4:2, in that day, the branch of the Lord will be beautiful and glorious, and the fruit of the earth will be the pride and the adornment of the survivors of Israel. It will blossom profusely and rejoice with rejoicing and shout of joy. The glory of Lebanon will be given to it, the majesty of Carmel and Sharon. They will see the glory of the Lord and the majesty of our God. Di na mo makita ang kahimalayaan, no?
sa Ginoong Kristo na itong makita. And the glory of the Lord will be revealed, and all flesh will see it together, for the mouth of the Lord has spoken. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. For behold, darkness will cover the earth, and deep darkness the peoples. But the Lord will rise upon you, and His glory will appear upon you. So by that time, just remember, no, na kining adlaw, mga itong magkatanawang karoon ng adlaw, naghatag na itong kahayag. But by that time, it is the glory of the Lord Jesus Christ ang maghatag na kahayag sa yan ang panahon. In fact, adunay ibang mga nagatudlog yun na during that time, ang adlaw, dili na yun bikinahanglan. Kaya naman, ang kahayag sa Ginoo mo na magdanag kanatong tanan. Ug ang iyang kahayag dili na sagol ka init. Ang dili kahayag sa adlaw sagol ka init, no? Usa mamungita kag landong. But by that time, ang iyang kahayag walay sagol na kainit, no? It is purely gitawag na to comfort para sa tanang katawhan, bisa man sa panahon sa milenyo. Sa verse 5, then you will see and be radiant, and your heart will be thrilled and rejoice, because the abundance of the sea will be turned to you. The wealth of the nations will come to you. A multitude of camels will cover you. The young camels of Midian and Ephah, all those from Sheba will come. They will bring gold and frankincense, and will bear good news with praises of the Lord. Grabe ang paghitabo. Then number 5 is comfort. There will be full comfort. The king will personally minister to every need, so that there will be the fullness of comfort in that day. Mabito ng gingon na ito nga, ang handom sa nagdumala, kalipay na para sa tanan. Comfort. Kaya kita usahay, kinahanglan mo ito comfort. Matulog ka, gusto na ito, ang likod na ito, kung pwede lang, kanang kapsay kayo ang akong pagkakatulog, no? Pagtulog din mo, walay kahit. Pero natin mga tao sa mong panahon karoon na matulog pagkawayan. But by that time, comfort, no? Ang experience sa mga katawang. Then you will see on that day, I will give thanks today, O Lord, for although thou wast angry with me, thy anger is turned away, and thou dost comfort me. Behold, God is my salvation, I will trust and not be afraid. For the Lord God is my strength and song, and He has come, He has become my salvation. Therefore, thus says the Lord, who redeemed Abraham concerning the house of Jacob, Jacob shall not now be ashamed, nor shall his face now turn pale. But when he sees his children, the work of my hands in his midst, they will sanctify my name, and they will sanctify the Holy One of Jacob, and will stand in awe of God of Israel. Okay, so ito na po kasamahan. Justice. Sa atong panahon karon, grabe ang injustice, no? Grabe yun ang ultimo ganit sa sayang kung dili lagi kita magbantay, usay mo complain na ba? Pagkata kong sakyanan sa laban wala man naglihok. Nang 4 months na, no? Usay mo ka injustice man no? But during that time, adunay justisya, no? There will be the administration of perfect justice to every individual. There will be no end to the increase of his government or of peace. On the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and righteousness from then on
and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will accomplish this. So, ato na yung perfect justice na ng panahon na. Kuto lang suot sa sanayin ninyo, no? Ako lang i-arrest. And then, full knowledge, the ministry of the king will bring the subjects of his kingdom into full knowledge. Doubtless, there will be an unparalleled teaching ministry of the Holy Spirit. So, nagyalam mo ng tanan. Then a shout will spring from the spring of Jesse, and a branch from his roots will bear fruit. And the Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and strength, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. They will not hurt or destroy in all my holy mountain, for the earth will be full of knowledge of the Lord as the waters cover the sea. Then instruction, yes, this instruction will come about through the instruction that is used from the king, Isaiah 2 verse 2 to 3. Now it will come about that in the last days, the mountain of the house of the Lord will be established as the chief of the mountains, and will be raised above the hills, and all the nations will stream to it. And many people will come and say, Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, that he may teach us concerning his ways, and that we may walk in his path. For the law will go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. At sa nang tiwaso ng may. The removal of the curse, no? The removal of the curse. Wala na, tanggalan yung mga... Kasi yung una-una, kung sa man ang tunglo. Para sa to karon, kung sa man ang tunglo. Ang una yung tunglo, katong pagkasalay, ganyan na ng iba, kung sa man ang una. Sa tong tunglo. Sugod kay Adam. Labor. By that time, atong timanan, nga nganong naghago na ang mga tao karon, di na ka makakaon mo, hindi ka maghago. Di ba? Yes, you need to work. But by that time, atong nakita, ang paghago, wala. No? Nagapamunga lang ang mga kahoy, ilang pangpuhaon, it's sort of like kaon. Ang mga animals, grabe ang pagpanaghan sa mga hayop. No? Apan ako nakita, kining mga paghago na to, kawala na rin dito. Labor, mas palain, kining babae mong anak, tunglo na. Mabito na nga, giingnan dyan sila sa iba, nga, why yun? Pag manganak ang mas babae, hantod karon yun. Kapit sa kita yun. Itong mga nag-experience, no? Pag panganak, mga tunglo rin siya. Kining kitawag na to mga ambisyon na to, part ni siya sa tunglo. Part siya sa tunglo. So, usahay nag-struggle ka sa imong ambisyon. Doon ay ambisyon nga gitawag na to good, pero mo malagi na i-convert mo sa spiritual. No? Hangtod nga ang imong ambisyon is not spiritual, tingala ka mag-struggle kayo. Na-struggle sa kalibutan. But the original curse placed upon creation. Sa Genesis 3:17-19, then to Adam he said, because you have listened to the voice of your wife, and have eaten from the tree about which I commanded you, saying, you shall not eat from it. Matayanan niya ang asawa ng iba. Kaya nawa, kuhaan ko dali, special mention ko ng asawa dali. Because you have listened to the voice of your wife. Ito na yung wife. Dali. Diba, no? And have eaten from the tree about which I commanded you. Actually, simple mo lang kung sugod sa Diyos. Pila kakahoy ang nasa garden?
Kinakanak ako, sumutong yung tulo. Nalingog duha, nang raman. Tulo ha, just remember, tulo. Kung saan una nagkahoy dito? Yes, na yung tree of life. Na yung tree of the knowledge of good and evil. Pero na yung mga tree, may pakaon. Mga trees, napaidaghang mga kahoy dito nga, pwede lang makaon. No? So, ang gingon sa iya ilaha, ayaw ka mo kaon sa kahoy sa pagila sa maayo lautan. May kahoy milaghan nga pwede makaon. Mo to first tree. And then ay kadawang tree, katong dili pagkakaon ng tuong kahoy sa pagila sa maayo lautan. No? Pumunta na, kung sa may buti ko sabot niya ng pagkaon sa kahoy sa pagila sa maayo lautan. Buti ko sabot nga negative volition towards God. Nag-negative man sila ni Juan, iba. Kung nag-positive na unta sila, dito sila sa pikas nga side, now, dili na kinahanglan sila sa tree of life, kinahanglan sa ilahan eternal life. Di na sila mamatay. Pero kay ang nahitabo, gipili man nila ang good and the knowledge of good and evil. Ang good dito, motong human good. Gipili nila nga, magmalikapot ko. Kinahanglan ko mahimong mangyalamon. Nag-negative sila sa Diyos. Kung sinitabo sila, tunglo. Pero, ang gibot sa Diyos, na tree of life. Ang tree of life, nag-hislop nito sa umalabot nga Kristo. Layo pa kayo, no? Pero, bisan man dito, kung mututo sila sa umalabot nga Savior, nga ilansang dito sa kahoy, maluwas niya po sila. That's why ang good news nag-start pa sa Genesis. Ang may balita, dito pa sa Genesis 3:17, may balita dito about the Lord Jesus Christ. Naluwas niya po sila sa ilang pagtuo. Pero ilang pagtuo sa umalabot ng Savior. Kita, naluwas ta, sa unsang pagiging naluwas ta, nagtuo ta sa milabay ng Kristo, bigilan sa cross. So, retroactive siya, no? Apan, neno panahon na, sa panahon sa milenyum, doon na removal of the curse, no? Well, wala na kita yung oras, dili lang sa tataman.